Hello sa Chronicles Recap. Bago tayo magpatuloy sa pagsusuri ng manhwa, nais kong ipakiusap sa inyo na mag-subscribe at i-like ito. Sa labas ng bakuran, nakatayo sina Chris at Roman. Masama pa rin ang pakiramdam ni Chris sa pagkatalo niya kay Roman. Naiinis si Chris dahil nakikita niya si Roman na nagyayabang sa kanya. Sinabi ni Chris bago sila magsanay ni Roman ay kailangan niya munang ipaliwanag kung ano ang aura. Sinasabi ni Chris ang mga knights ay gumagamit ng aura na isang espesyal na anyo ng mana, at ito ay bahagi ng kanilang mga kapangyarihan o kakayahan bilang mga knights. Kung ang isang magician ay nag-iipon sila ng mana power sa kanilang circle, ang mga knights naman ay lumalabas ang mga mana nila sa kanilang katawan. Ang taong nangunguna na nalalaman tungkol sa paggamit ng aura ay si Emperor Alexandro. Hindi katulad ng mga magician, sila ay nag-iipon ng mana sa isang bagay. Ang malakas na mana sa loob ng katawan ay nagkakaroon sila ng malakas na pisikal na katawan. Ang aura ay sumasabog sa katawan nila, at nakaimbak ng maraming mana, at ito'y napupunta sa labas ng katawan nila. Habang ang mga mana ay kadalasang kinakalat ito sa labas ng katawan. Posible din na magkaroon ng biglang pagtaas ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-focus at pagpapalabas ng mana. Sinabi ni Chris ang pag-alam sa kasaysayan ng mana ay hindi ganun kaimportante. Ang kailangan niya lang ay kumuha ng konting paggamit ng mana. Mahigit 1,000 mga kalalakihan ang pumili ng landas na maging isang Knight Aura, at mahigit 1,000 ay pwedeng pumunta sa landas ng pagiging Magician Aura. Sinabi ni Chris kung bakit mahalaga malaman kung kailangan ng koneksyon sa mana nila, dahil iyon ay pinakamahalaga sa kanila, at ang pinakamababang requirement na kinakailangan na magawa ay ang kakayahan na maramdaman ang mana sa katawan. Sinabi niya kay Roman na karamihan ng mga tao na nagpapalabas ng mana ay nabibigo. Si Chris ay nagawang maramdaman niya ang mana niya sa kalahating taon, at hindi din kakaiba sa ibang tao na marinig sa kanila dahil kailangan nila ng mahigit 1 taon bago nila maramdaman ang mana nila. Iniutos ni Roman kay Chris na ipaliwanag kung paano niya magagawa na maramdaman ang aura niya. Iniisip ni Chris si Roman, na nagkaroon ng kay-abangan sa pagkatapos ng duelo nila dahil natalo siya kay Roman. Inaakala ni Chris na si Roman ay mahihirapan na maramdaman ang aura niya, at malalaman niya ang realidad kapag nasubukan na nila. Ang ating bida ay sinubukan gawin na pakiramdaman ang aura niya, dahil ngayon siya ay aware na sa kung paano maramdaman ang mana, at nagpapasalamat din siya sa Heavenly Demon Magician dahil kaya niya mag-ipon ng mana kahit gaano kahalaga. Ang nalalaman lang ni Roman ay ang shortcut kung paano maabot ang pagiging degradation. Kahit hindi maintindihan ng ating bida kung paano nila iyon ginagawa, pero si Roman ay kailangan niya peren maintindihan kung paano nila ginagawa. Sinabi ni Chris na kailangan ni Roman mag-focus siya sa ritmo ng paghinga niya at kailangan niya din mag-concentrate ng mabuti. At ang napaka-importante ay maramdaman niya na makipag-ugnayan sa loob ng katawan niya. Sinabi niya na kapag nagawa ni Roman na ipakita ang aura niya, pwede na niya magamit ang aura niya sa labanan. Kaya pinasubukan niya kay Roman na mag-focus na ikalat ang aura niya sa labas ng katawan niya. Kung oras na magtagumpay siya na ipakita ang aura niya, siya ay isa ng ganap na 1-star Aura Knight. Ang ating bida ay unting-unti na ilalabas ang aura niya. Sinabi ni Chris may iba't ibang paggamit upang mapakita ang aura, at pwede niyan din ito balutan ang sandata niya or katawan niya. Hindi pa tapos si Chris sa pinapaliwanag niya kay Roman, pero siya ay nagulat kay Roman. Dahil si Roman ay napalabas niya ang natatago niyang aura sa katawan niya, at nabalutan niya ang buong katawan niya ng aura. Nabigla si Chris dahil nakokontrol ni Roman ang aura niya. Sinabi ni Roman ang paggamit ng key sa ibang tao ay walang silbi sa kanila. Pinaliwanag ng ating bida kung ano ang key sa lugar ng mga merm. Ito ay tinatanggal ang mga kalat sa mga katawan nila dahil ang rason nila ay upang makapag-ipon sila ng key sa loob ng katawan nila. Habang iniipon ang kanilang mana, umaasa sila sa natural na kumakalat sa labas ng kanilang buong katawan, at hindi nila kailangang pigilan sinuman. Kung ang key na martial arts ay hindi mabunga, pero ito ay napakalakas. Kung gagawin ng ating bida ang pagkakaiba sa ibang pamamaraan na kanilang ginagamit upang gamitin ang aura nila, ay katulad ito ng panglabas na Art of Merm. Pero ang ating bida ay hindi nababahala dun, dahil ikinumpara niya sa dalawa. Ang external arts ay ginagamit upang ang katawan niya ay palakasin, ginamit lang ng ating bida ang aspeto na iyon, para palakasin ang katawan niya, pero hindi siya makakatulong sa kanya na makapag-ipon ng mana. Kaya sinabi ng ating bida ang katotohanan tungkol sa sumasabog na mana kapag nag-iipon ito,
Kaya't ang rason kung bakit hindi ito mabisa. Hindi gusto ng ating bida na sundan ang pamamaraan nila dahil ayaw niya umabot ng ilang daang taong kaka-training. Dahil dito, nagtatanong si Chris kay Roman kung paano niya nagawa na mailabas ang kanyang aura. Dahil inabot si Chris ng ilang taong upang mapalabas ang aura niya. Gusto marinig ni Chris ang isasagot ni Roman, at inaakala niya na pinaglalaroan lang siya ni Roman na nagkukunyari na hindi niya alam kung paano gumamit ng aura. Si Chris ay nagugulat sa mga nakita niya dahil si Roman ay nasimulan na niyan kaagad maramdaman ang aura niya. Naguguluhan si Chris dahil kahit na natalo siya laban kay Roman, at tinanong niya ang young master niya kung bakit wala siyang ginawa sa loob ng 2 taon. Sinabi ni Roman na mayroon sila na hindi pagkakaunawaan. Sumagot si Chris sa sinabi ni Roman kung totoo ang sinasabi niya, kung paano niya maipapaliwanag sa kanya kung bakit na naramdaman niya ang aura ng young master niya. Dahil siya ay inabot pa ng 10 taon para maging 2-star aura knight. Dahil doon, si Roman ay tinuwanan si Chris sa sinabi niya. Inakala ni Chris na pinagtatawanan siya ni Roman sa ginagawa niya ng mga effort niya. Kaya tinanong ni Roman si Chris habang paakyat ang kasikatan ni Chris kung ano ang goal niya. Sinabi ni Roman kay Chris ang tamang paraan upang mag-training. Kaya sinabi niya ang katotohanan na isang lumang pinasa hanggang lumipas ang ibang henerasyon, ang tamang paraan upang magawa iyon. Habang natuto ang ating bida ng aura dahil kay Chris ay mayroon siyang natutunan. Nagtataka din siya bakit ang mga tao ay nakatuon sa banda doon. Ibig sabihin ni Roman ay nagtataka siya kung bakit ang mga tao ay sobrang nakatuon doon, sa paraang kahit may malinaw na mga problema o isyu doon. Kaya sinabi ng ating bida, sa kanila na hindi nila alam ang tungkol sa ginagawa nila, o kaya nanampalataya sila kay Captain Jonathan upang maging malakas din na katulad niya. Kung tuturuan kanila ng nalalaman nila na personal, sa ganung sitwasyon ay walang taong makakaranas ng pagkatalo o pagkakaroon ng batikos sa kanila. Pero sinabi ng ating bida na hindi niya sinasabi na hindi mahalaga ang pagsasanay niya sa 10 taon, subalit sa oras na iyon ay hindi niya maitatago ang katotohanan, ang kanilang pamamaraan, at kanilang itinuturo ay hindi tama kaya ang rason na tumatawa siya. Sinabi niya kay Chris, kung susundin niya ang ganun pamamaraan ay dahil linakalahat ng mga tao para maging successor. Iniisip ni Roman ang ganun aalahaning ay nakakadulot ng hindi maganda sa buhay ng tao. Naalala niya nung Baek Jung-hyuk pa siya, hinarap niya ang mga problema at mga issue, pero nang makita nila na nagkaroon siya ng pagkabigo ay nakatanggap siya sa ibang tao ng mga pagbabatikos. Kaya umalis si Baek Jung-hyuk sa tatay niya, dahil gumawa siya ng sariling landas niya. Iniutos ni Roman na itigil na ang training nila. Humirit si Chris. Kaya tinanong niya kay Roman kung anong dapat niyang kailangan gawin. Sa alaala ni Baek Jung-hyuk ay mayroon siyang tao na kalaban. Tinanong ni Baek Jung-hyuk sa lalaki kung itutuloy niya ang paghihiganti niya sa kanya. Tumanggi ang lalaki dahil natalo na siya, at bukod doon ang Blood Demon Sect ay magiging tauhan niya. Sinabi ng lalaki na first time niya makakita ng tao na mas malakas kesa sa kanya, tinanong niya kung anong pag-uutos niya para maging mas malakas na katulad niya. Nagdesisyon siya pagkatiwalaan ang katawan niya kay Baek Jung-hyuk kung magiging pakinabang ang katawan niya sa kanya kung magiging malakas siya. Kaya sinabi niya kay Baek Jung-hyuk kung paano siya magiging malakas. Nagulat si Roman dahil magkaparehas sila ng ugali ng nakita niya sa mundo niya, at si Chris. Dahil tinapon nila ang kanilang pride, si Roman ay nagkaroon ng interest kay Chris na turuan siya.